Sa bawat halalan, maraming usapin na para bang paulit-ulit na lang ang pagbili at pagbebenta ng boto kapalit ng hindi lamang pera, kung hindi rin pati prinsipyo, karapatan at kinabukasan ng isang mamboboto. Ano ba ang epekto nito sa ating lipunan? Bakit patuloy pa rin itong nangyayari? Atin niyang sasagutin dito lang sa Batas et al. Sa Newswatch Plus. Hello sa inyong lahat. Kayo ay nanunood ng Batas et al. Ako po ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra, at ngayon ay makakasama natin ang isang election law professor at former commissioner ng Commission on Election, si Attorney Louie Guia, para sagutin ang ating mga katanungan patungkol sa election offense na vote buying at vote selling. Ang paksa natin ngayon ay vote buying at vote selling. Para lang maunawaan ng lahat, meron bang batas na nagbabawal at nagpaparusa ng vote buying at vote selling? Meron yan. Nasa Omnibus Election Code, yung sa Section 261A at B. No? Yan ang pinakaunang offense na nakalagay sa yung tinatawag nating penal provisions ng Omnibus Election Code. So, yan, nasa una siya. Kailan ba lumabas itong Omnibus Election Code, Louie? No, yung Omnibus Election Code, pinasayan noong 1985 pa, December 1985. So, bago pa tayo nagkaroon ng 1987 Constitution actually. Bakit pinaparusahan ng ating batas ang vote buying at vote selling? Unang-una, gusto natin malayang bumoto at pumili ang ating mamamayan at ating mga botante, at ang pagsuhol ay isang paraan upang sirain ang malayang pagboto at pagpili ng ating mamamayan. At isa yan sa pinaka-dysfunctional na fraud tinatawag sa eleksyon, dahil yun nga, sinisira ang malayang pagpili ng mamamayan. Alam natin na sa ngayon, nag-file na ng mga Certificate of Candidacy ang ating mga aspirante. At alam din natin na ang campaign period next year pa. No? Kaya't ang tanong, meron na bang vote buying at vote selling ngayon? Kung ang gagamitin natin ay yung sa batas, mukhang wala pa. Dahil ang sabi sa batas, yung election or defeat of a candidate. Kagaya nga ng sabi nyo, Professor Agra, aspirant pa lang yung mga nag-file ng Certificate of Candidacy, dahil ituturing silang kandidato pag simula na ng campaign period. At pag wala pang kandidato at wala pang kandidato ngayon technically ayon sa batas, pamimili na, hindi pa pamimili ng boto yon ayon sa batas. Ngunit gusto ko lang i-emphasize siguro, kung si Webster ang ating gagamitin sa pag-define, panunuhol na po yun pero hindi pa po sila mapaparusahan ayon sa ating batas, pero siguro sa pagpili na lang. Kaya marami nga nagsasabi na panahon na para baguhin ang sistemang ito, at siguro upon the filing of the Certificate of Candidacy, pwede nang maituring na kandidato kung babaguhin ang ating batas. Sang-ayon ka ba doon, Louie? Ay, sang-ayon ako. In fact, pag titingnan natin, yung mga amendments sa Omnibus Election Code, ang nagsabi na hihintayin pa ang start ng campaign period para maituring silang kandidato. Kung ang ginawa lang in advance lang yung filing ng Certificate of Candidacy. Sa Omnibus Election Code, ang sabi, pag file mo ng Certificate of Candidacy, kandidato ka na. Tama. Yun yung nasa batas natin talaga. Pero sa manual system, ganun pa rin ang umiiral, di ba? Sa barangay, halimbawa. Dahil lang ang deadline usually, except nung last election, ay 1 day before the start of the campaign period. Parang categorical kasi yung batas na sinabi niya, exempted, hindi ituturing na kandidato. Tama. Yung nag-file ng Certificate of Candidacy na hindi pa campaign period. So itong sa listahan ng mga election offenses, nauna ang vote buying tapos vote selling. Pag-usapan muna natin ang vote buying. Sino ba ang pwedeng maging buyer na liable under vote buying,
Louie? Siyempre, una, kandidato kasi ang presumption niyan in their favor yung panunuhol. Pero hindi lang kandidato actually, pati yung mga supporters ng kandidato at kung sino man ang pwedeng manghikayat sa isang tao na bumoto or hindi bumoto sa isang kandidato. Ngunit pwede rin kasing hindi siya supporter. Pag ang ginawa niya babayaran kita para wag kang bumoto. Let's say protesta yan sa sistema ng ating halalan. Baka pumasok din sa vote buying yun. Sa usapin naman ng seller, no? Kasi may vote buyer, may vote seller. Sino naman ang pwede maging liable sa pagbenta ng kanyang boto? Botante, actually kahit sino din, at pwede ho siyang juridical person din. Let's say, isang kumpanya, no? At syempre mananagot yung kanilang mga responsible officer. So any person can be guilty of vote selling kung, let's say, tumanggap sila ng panunuhol ng vote buyer at yung pagtanggap nila para iboto or para maimpluwensyahan. Pero kung halimbawa ako yung gustong kumita sa eleksyon, pwede bang ako lumapit sa iyo, assuming you're a candidate, Attorney Louie, pwede bang bigyan mo ako ng so much? Kahit hindi ako binigyan, will I be liable for vote selling? Meron kasing another provision ng Omnibus Election Code na sinasabi niya yung soliciting from candidates within a period of 45 days before election na hindi pwedeng manghingi at mag-solicit sa isang kandidato sa kanilang mga kamag-anak. Kaya isa dito siguro yung pagkakatong, di ba, mahilig, pag 45 days before election, magpapaliga ka, pwede bang magpagawa ng uniforme para si team namin? Gusto mo pang maging formal, meron pang solicitation letter yan. Kanina pinag-usapan natin kung sino ang buyer at kung sino ang seller. Ano ba ang konsiderasyon para ikaw ay bumili at magbenta ng iyong boto, Com? Well, ang gusto mong mangyari, matulungan yung tsansa mo para maging mamahalal, no? At masway mo siguro yung botante na kung sa umpisa nagmumuni-muni pa or pinag-iisipan pa, ngayon, ang hangarin mo pag ikaw ay bumibili ng boto, ikaw na yung piliin. Anong ginagamit mong pambili? Pera. Pera. Yun ang unang nasa batas. Ano? Pangalawa, hindi lang pera, anything of value. So kahit ano man na may presyo, pwede mo lagyan ng presyo. Cellphone load, lahat ng may value kasama yan sa vote buying. Pangako para magbigay ng pera at anything of value. Pangakong bigyan ng trabaho, anything may halaga sa pera at pag yan ay ipinangsuhol mo, yun ay pasok sa vote buying. Bakit nga ba, para lang maging maliwanag sa ating mga nanonood, bakit ako bibili ng boto mo? Bakit ko ibebenta ang boto ko? Gusto ko kasing panalunin ako or panalunin na ang isang kandidato na sinusuportahan ko. O kaya, gusto kong wag iboto ang isang kandidato or wag siyang manalo. So, sasabihin ko sa iyo, bayaran kita, bigyan kita ng trabaho, wag mo lang siyang iboto. O kaya, wag kang bumoto at all. Siguro sa tingin ko, hindi ako naniniwala sa halaga ng eleksyon. Walang kwenta, wag ka nang bumoto, boycott tayo. Or wag lang madagdagan yung boto ng Wag isa. lang madagdagan ng boto ng isa. Kung sasampahan ako or ikaw ng kaso, anong pwedeng uri ng ebidensya na ilalatag mo sa korte? Ang unang-una dyan, siyempre, ang pinakamatibay, kung sa vote buyer yung sasampahan mo, kung umamin yung binibilhan ng boto at sasabihin niya, ako ay inofferan ng ganitong halaga para bumoto sa kanya. At kung hindi aamin, anong pwede pang ibang ebidensya? Okay, kung hindi aamin, siguro maaaring may nakakita at naka-witness nung pagbigay ng pera at nakapag-video, lalo na kung meron sigurong mga damit, pangkwan o halata. At saka usually yung mga binibigay na pera may kalakip na kuminsan sample ballot o kaya election propaganda. Wala nang sinasabi, pero mukhang malinaw naman yung ibig sabihin dahil naka-stapler yung pera. Marami na bang na-convict
ng vote buying at vote selling dito sa Pilipinas? Meron namang pailan-ilan na ko-convict, no, pag titingnan natin. At kaya nga hindi kuminsan reported ito kasi kuminsan hindi na umaapila o kaya Baka nasuhulan na rin. nasuhulan na rin. Oo. So meron naman hindi lang karamihan at hindi nababalita. Well, like any other case, no, merong depensa on the part of the accused, no. Ano naman ang karaniwang depensa na pwedeng mailatag ng buyer at seller pag sila ay nakasuhan? Nako, pag buyer at kandidato, malinaw ang kanilang usual na depensa, no? Kuminsan kasi hindi naman sila mismo yung nag-aabot o nagpapangako. May mga tauhan yan na umiikot, gumagapang kung, lalo na sabi nila sa gabi, gumagapang yan. At hindi naman alam na ng tao kung sino sila, pero pag nakasuhan, ang biglang sasabihin ng kandidato ay, hindi ko kilala yung mga yan, kung sino man yan. Wala akong kinalaman O dyan. nagbabayad ka lang ng utang? Pag-usapan natin, saan magfa-file ng kaso against that person kung siya ay vote buyer or seller? Ito, krimen ito. It's a crime. No? So, kung magko-complain ka, kahit sinong pulis, kasi krimen ito. I mean, para kang nanghuhuli na ay nagko-complain ng isang ordinary crime. No? So, sa pulis, mag-iimbestiga. At kung ngayon, kung naimbestigahan na, actually, pwede sa kahit sinong prosecutor, Piskal, pwedeng no? sa COMELEC, dahil mula nga noong 2007, dati COMELEC lang at saka yung mga deputies ang pwedeng preliminary investigation na tinatawag, yung inquest, no, kung sakaling warrantless arrest, no. Pero sino ang naghuhusga? Sino ang nagpapasya? Nag-vote buying ka? Sinong maghahatol? Hindi. Husgado pa rin yan. Court pa rin yan. Kasi yung complaint na initial ay sa kanyan, sa mga prosecutor, saka sa COMELEC, pag may probable cause, pupunta na yan sa korte. At criminal case, kagaya ng ordinaryong criminal cases. Ano ba ang parusa sa vote buying, Com? Okay. 1 to 6 years imprisonment, disqualification from holding public office, hindi ka makakaupo sa pamahalaan, anumang posisyon, o kaya hindi ka makakaboto. Walang probation po. Yung pag nahatulan ka, kulong sigurado yan. Bukod sa botante, pwede ba maging liable ang isang kandidato for vote buying? Oo, kasi pwedeng siya talaga pwede natin sabihin, siya mismo yung mastermind ng krimen na yun, dahil siya yung magbe-benefit, siyang makikinabang. Ano naman ang pwedeng kaso laban sa kandidato na yun? Dalawa yan. Ano? Una, pag kandidato siya, pwede siyang ma-disqualify as a candidate. Yung sa tinatawag natin Section 68 ng Petition to Omnibus disqualify. Election. Parang electoral aspect ng election offense. No? Pangalawa, pwede siyang makulong. Kagaya nga yung Section 261 A ng Omnibus Election Code. Dun sa pag-file ng petition to disqualify, saan naman siya isasampa? Sa COMELEC po yun. COMELEC Sa Division. Yun. No? Oo. COMELEC Division ang unang didinig ng kaso. Malapit na ang Pasko at inaasahan ng karamihan na magkakaroon ng ayuda galing sa government, galing sa mga kandidato at napakaraming kandidato. Maituturing ba itong vote buying, Attorney Louie? Sa batas, unfortunately, hindi. Dahil kagaya nga natin, ang nag-file ng Certificate of Candidacy ay aspirant lang hanggang sa simula ng campaign period. Ang simula ng campaign period sa national offices, senator, party list, at saka presidente kung presidential election, sa mga February pa yan. Pag local 11. Naman, mayor, March, later part ng March pa yan. So hanggang umabot yung panahon na yon, hindi pa sila kandidato. So hindi pa sila pwedeng maging subject ng vote buying activity. So ngayon, walang mapaparusahan sa batas. Paano natin maiiwasan how to prevent vote buying at vote selling at anong pwedeng reforma tungkol dito? Una yung sa batas, tingnan natin muna yung batas. Tanggalin lang siguro yung portion doon sa amyenda na sinasabing, however, candidates can only be liable at the start of the campaign period. Parang ganon. Tanggalin lang yon
pwedeng i-adjust ng COMELEC yung i-advance yung filing ng certificate of candidacy. Kandidato na sila, then vote buyer. Ngunit yun parang kung lang yun, sabihin na natin palliative solution dahil pwede namang magbili ng boto 1 year before election. So ako lang mapagmatsyag siguro ang maging active ang mamamayan kasi sa akin ang tingin ko kasi ang election parang job fair yan eh. Kumbaga, yung filing ng certificate of candidacy, naghain ng application form yung ating mga kandidato. Tapos pagkampanya, yun yung interview period. 'Di ba? Saan ka nakakita na yung hinahire mo nagsusuhol sa magha-hire? Gusto niyo bang imbita kayo ng magtrabaho sa inyo, let's say, cashier, para tanggapin mo siya, suhulan ka niya. Alam mo na yung gagawin nung Cashier. Yung cashier. So ganun lang po yung eleksyon. Hiring period yan, job fair. Nag-a-apply sila ng trabaho sa atin, susuhulan, papayagan mo bang suhulan ka nung nag-a-apply sa iyo. So yun yung pag-iisip na yun na gusto. Salamat, Attorney Louie. Meron ka bang mensahe para sa ating mga nanonood, mga botante, mga kandidato, mga aspirante? Unang-una, gawin nating siguro mahalaga itong eleksyon at bigyan natin ng kaseryosohan, no? Kagaya nga ng sabi ko, hindi naman kailangang maging napaka-idealistic ka para sabihin na wag mong i-entertain yung vote buying. Yun nga lang, kung may nag-a-apply sa iyo ng trabaho, isa kang negosyante, gusto mo bang nanunuhol, suhulan ka nung nag-a-apply para... alam mo nang gagawin nun pag nanuhol siya, lalo kung ang pinili mo, mataas yung suhol. Alam mo nang pupuntahan niya. Sino masisira? Yung organisasyon mo, yung ikaw, o kaya yung bayan natin. Maraming salamat, Attorney Louie Guia, ating election law professor at former COMELEC commissioner. Aming pakiusap sa inyo. Huwag ibenta at huwag bumili ng boto. Panitiliing sagrado at malaya ang ating halalan. Ating isipin ng ating kinabukasan tuwing eleksyon. Maraming salamat sa inyong panunood ngayong araw. Muli, ako ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. Abangan ninyo ang susunod pa nating mga talakayan patungkol sa halalan dito lang sa Batas et al. Sa Newswatch Plus.